Narito ang pag-asa report mula kay forecaster Glyza Esculiar. Misa Glyza, good morning. Kumusta ang lagyan ng panahon? Good morning din po sa inyo, Lakay Deo, at isang maulang umaga po. Naka-red rainfall warning po ngayon ang Metro Manila, Bataan. Dito po rin sa Bacoor, Dasmariñas, Kawit, Noveleta, Imo sa Cavite. Pati rin na rin po ang Cavite City, General Trias at Rosario sa Cavite din po yan. Orange warning naman po sa Rizal, Laguna, Batangas, Zambales, Pampanga, Bulacan. At dito rin po sa ilang bahagi po ng Cavite, kagaya po ng Alfonso, Amadeo, General Emilio Aguinaldo, Indang, Magallanes, Maragondon, Mindez, Silang, Tagaytay, Ternate, Trece Martires, Carmona, General Mariano Alvarez, Naik at Tansa. Yellow warning naman po sa Nueva Ecija, Tarlac, Quezon at Occidental Mindoro. Sa mga nagtatanong po kung hanggang kailan po ang ulan, medyo po magandang balita hanggang Huwebes pa po yung may kalakasan po ang ulan. At maging sa Biyernes po, makulimlim pa rin po ang panahon at meron pa rin pong mga panakanakang pagkidlat at pagkulog. So, for this week po, medyo Sabado pa po, uling ko po tayo makakasilip ng araw, pero pasilip-silip lang po, makulimlim pa rin po by weekend. So, Glyza, itong mga nararanasan nating pag-ulan mula kagabi hanggang ngayong madaling araw, umaga, ito ay ganito rin ang mararanasan natin hanggang Huwebes. Opo, actually, Lakay Deo, may minomonitor tayong dalawang low pressure area ngayon. Ito po ay ina-expect po natin na mag-emerge o magsasanib po ito at magiging isang bagyo in the coming days. At ina-expect po natin, ito, yung Martes po medyo mas kumbaga kumpara sa Miyerkules at Huwebes, mas malakas pa po ang Miyerkules at Huwebes. Hala, mas malakas pa yung mga darating na araw, mga bukas hanggang Huwebes. Opo, Lakay Deo, dahil inaasahan nga po natin na magiging bagyo po yung ating low pressure area na minomonitor. O nga pala yung dalawang low pressure area dun sa Cagayan, eastern part ng Northern Luzon, ano ang tsansa maging bagyo, Miss Glyza? Dalawa po yung minomonitor nating low pressure po, no? Ito po yung nasa silangan po ng Northern Luzon at isa naman po yung dito po sa mas baba, pero nasa loob din ng Philippine Area of Responsibility. Ang mangyayari po, Lakay Deo, dahil maliit lang naman po ang distansya nila, likely po magsasanib po ito bago maging isang bagyo. At sakaling maging bagyo po ito, alam naman po natin na pag mas malakas po ang bagyo o sama ng panahon, ay yung habagat po, unti-unti po yung lumalakas din po. Ala? So ito rin po ang nagpapaibayo ng habagat, yung magiging lakas po ng sama ng panahon sa silangan po ng ating bansa. So ina-expect po natin, lalo na po dito sa Metro Manila at ilang pong bahagi pa ng Luzon, ay magiging mas maulan po dito po sa may sa araw po ng Miyerkules at Huwebes. So mas malakas pa yung habagat kesa sa bagyo, Glyza? Sa ngayon po, ang ina-expect po natin ay magto-tropical depression po ito within 24 to 48 hours. Hindi po magkakaroon ng wind signal, mababa po ang tsansa dahil hindi naman po ito magla-landfall. Pero dahil po nasa silangan po ito ng ating bansa, ina-expect po natin na pag naging bagyo po ito ay patuloy po nitong paiiralin po ang habagat, dahilan po para maging tuloy-tuloy po ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng Luzon, maging sa kanlurang bahagi po ng Visayas. Di ba malakas itong bagyong kasi magsasanib per sa kamo yung dalawang LPA, Glyza. Kung magsanib yan, di malakas yan. Pag nagsasanib po ang dalawang low pressure area, medyo lumalaki po yung area po. So medyo matagal po itong lumakas kaysa sa expected po natin. Although sinasabi po natin magsasanib, hindi po yung lakas nila yung magsasanib. Magsasanib lang po yung kanilang sirkulasyon. Pero yung intensity po nito, ina-expect po natin tropical depression at most po tropical storm. Pero gaya po ng binabanggit ko, ang chance po nitong mag-landfall ay mababa. Ngunit ang tinitingnan po nating scenario po dito, dahil po ito ay magiging isang bagyo, magkakaroon po ito ng impluwensya po sa habagat, dahilan para patuloy pong umiral ang habagat
hanggang araw po ng Biyernes. Ano magiging pangalan ng LPF pagka naging bagyo Glyza? Ito po ay pang-apat na bagyo ngayong taon, kaya tatawagin po natin itong Dante. Naku, Dante, malakas yan. Kapangalan ng dating yung founder ng New People's Army, si Commander Dante Buscaino. Saan ang punta nitong bagyo, itong dalawang low pressure area, Glyza? Saang direksyon? Ito po ay pa-norte naman po. Ito po ay hindi po maglalapit po sa kalupaan gaya po ng ating dito lang po ito sa silangan po ng Taiwan, gigilid. At lalabas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero marami po kasing article po na nagsasabi na pag ang bagyo po ay dito po dumaan sa may tinatawag po nating Manila o Kinawalay. Pag gumuhit ka po from Manila to Okinawa, yan po ay mas malakas po ang hatak po ng habagat sa area po na yan. Ito po yung area na expected po na dadaanan po ng sentro po ng minomonitor nating sama ng punon. Kaya po, gaya po ng nabanggit ko na, ang Miyerkules at Huwebes ay mas malakas Mas po. lalakas pa. Opo. Naku, Diyos ko po. Glyza, ayan, bakit ganun? Pati sa Vietnam, ayan, malakas din ang ulan. Naku, lalo doon sa South Korea, 80 na namatay dahil sa ulan at baha. Yung bang sama ng panahon, galing ba ng Pilipinas ang mga yan? Ay, hindi naman po. Ang Pilipinas po talaga ay dahil malapit po tayo sa Pasipiko, automatic po. Kung hindi po sa atin, una ang lagi pong dinadaanan na bagyo ay Japan. So, ano na po yan sa atin, parang normal na po, either sa Pilipinas o sa Japan area. Pero yung sa Vietnam po ay medyo kakaiba po dahil yung Vietnam halos hindi naman po tinatamaan yan ng bagyo. Kung lalapit man po ang bagyo ay medyo mahina na po ito. So, bibihira po yung bagyo sa bahagi yan po ng Vietnam. mundo. Opo. Okay. Glyza, ang lungkot naman ng balita mo. Opo. Medyo malungkot po. Yung ating mga kababayan na lang po sumunod na lang po tayo sa kung ano pong iutos ng ating local government officers po o kaya yung DRRM officers po kung meron pong evacuation na pinatutupad ay sumunod lamang po tayo dahil sila po ang may datos po kung ano po ang vulnerability po ng lugar ninyo. Metro Manila, red alert ba ang tawag doon? Opo, red rainfall warning po. Ayan, red rainfall warning. Ayan. Naku, maraming salamat, Miss Glyza. Ayan, thank you sa iyong report. Maraming salamat din po Lakay sa pagkakataon. Ayan, love you, Glyza. Ayan, forecaster Glyza Escolyar, mga kuyang mga ating